Sinabihan ni Jacob ang kanyang kuya na hindi pwedeng makapasok si Samuel sa inner circle ng kanilang grupo at huwag niya itong payagan. Ang galit na sabi ni Roldan, hindi naman niya kontrolado si Tanda. Kasalanan niya ito kung hindi siya pumalpak noong nakaraan, edi sana walang problema. Naiinis naman si Jacob dahil sinisi naman siya na kanyang kuya Roldan. May planong tumakas si Alex at isasama niyang mga kaibigan ni Enzo sa kanyang pagtakas. Magtutulungan sila nito pang makatakas na sila sa impernong lugar na ito. Habang si Samuel, nilinis na niya ang last batch ng pera ng Bakunawa at isang malaking victory ito sa kanila nung napahanga ni Samuel si Tanda. Sigurado si Samuel na kunti na lang papasukin na siya ni Tanda sa inner circle ng Bakunawa. Pero habang naghihintay si Samuel, bibigyan pa niya silang lahat ng maraming problema. Malawak ng operasyon ng Bakunawa dahil ginagamit nilang mga babae upang makapag-blackmail ng mga mayayaman na tao. Ipinaalam ni Lolita kay Ellen ang sitwasyon ni Arisa ngayon na kailangan ni Arisa ng isang ina. Ngunit hindi naman makakauwi si Ellen ng Pilipinas dahil sa kanyang sitwasyon na walang maiiwan sa kanyang mga anak. Nagpapasalamat naman si Ellen kay Lolita na kinapkop niya ang kanyang anak sa kabila ng kanilang hidwaan. Sinabihan ni Lolita sa Ellen na hindi mahirap mahalin si Arisa dahil napakabait nitong bata. Humihingi naman ng sorry si Ellen kay Lolita nung pumatol siya noon kay Mike at nasira ang kanyang pamilya at matagal nang pinatawad ni Lolita si Ellen. Gayon pa man, pinuntahan na nga ni Roldan si Enzo sa kanyang pinagtatrabahuan upang sabihan ito kung bakit hindi siya sumasagot sa kanyang mga tawag at text. Sinabihan naman ni Enzo ang kanyang ama na busy lamang siya sa kanyang trabaho at marami ding customer. Sinabihan ni Roldan ang kanyang anak na hindi na sila ulit nag-breakfast na magkasama. Pwede ba nila gawin ulit iyon? Pumayag naman si Enzo nito. Ngunit hindi na magandang pakitungo ni Enzo sa kanyang ama pagkatapos niyang malaman ang katotohanan. Nagsisimula na nga sina Samuel na gumawa ng gulo sa grupo ng Bakunawa. Nagpadala sila ng mensahe kay Matias upang ipakita nito ang pagpapatayo ni Abel ng human sabong. Nagalit ng uso si Matias nung naunahan siya ng kanyang sariling idea at mukhang malaking gulo nga ito dahil nagpatawag si Matias ng emergency meeting sa kanyang mga kasamahan. Sa wakas, nakita na nga ni Enzo sa online ang pinagtatrabahoan ni Naomi at napagtantungan niya na sa panganib ang kanyang kaibigan. May sakit palang cancer si Diego at kumalat na yung cancer cells sa iba't ibang parte ng kanyang katawan at 6 na buwan na lamang siya mabubuhay. Hindi akalain ni Diego na ito palang papatay sa kanya sa kabila na kanyang pinagdaanan noon bilang pulis. Sinabihan si Diego na kanyang kaibigan na kailangan niyang ipalam ito kay Leah. Ngunit hindi sasabihin ni Diego kay Leah ang kanyang kondisyon dahil Leah was born ready for anything. Ang kanyang inaalala ang Bakunawa. Sa tagal niyang itinayo ang grupo na ito, until now, isa sa kanila wala siyang makitang pwedeng pumalit sa kanya. Except for one person, isang taong matalino, magaling, matapang, at nasa kanyang karakter na bilang leader. Walang iba kundi si Samuel. Si Samuel ang papalit sa kanyang pwesto kapag namatay siya nito. At baka ito ng tamang panahon upang ihanda na niya si Samuel. Ito na kayang tagumpay ni Samuel? Yan ang ating abangan sa Sins of the Father. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos na upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.